Good afternoon, everyone. Good afternoon, participants and evaluators. Teacher JD, may we know the status of your participants and evaluators? Are we complete here? Currently, kulang pa po ng tatlo. Late pa po yung tatlo. Ano pa po ang hinihintay? Ayan po, dalawa na lang po yung natin. Can I proceed na po? Habang wala pa ako. Wala pa. Uh, Before we proceed po, may I request for my participants and evaluators po to attend their comms. Allow me to share yung screen. Ayan. Um, Magandang araw, 7C. Bago tayo mag-proceed, mag-prayer lang muna tayo para bago natin simulan ng ating talakay.
Sir, wala pong marinig sa end po namin. Ayusin lang. Ayusin ko. O God, the creator of the heavens and the universe, you are worthy of our praises. In you alone we pray and submit ourselves, for we are nothing without you. We humbly ask for your forgiveness and mercy. Dear Lord, we gather here today with the intent of doing good in thy name. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insight, understanding, wisdom, and respect for all. May our deep faith in you give us strength to act honestly and well in all matters before us. Amen. Ayan. Ngayon tapos na natin ang ating prayer. Bilang attendance, gusto ko ah, to say present, i-chat na lang natin sa ating Zoom chat box. Ah, Pipili lang kayo ng inyong favorite color beside ng inyong apelyido. Ito, for example, ako si Teacher Wyatt at ang aking favorite color ay blue. Naiintindihan ba? Kaya ka kayo naiintindihan. Ayan. And series ko pink. Ayan, purple. May nakikita akong blue. Okay, black. How about the others? Ayan, may sky blue. Wow, colorful naman natin mga participants. Okay. Ah, Bago tayo tuloy sa ating discussion, no? Meron lang akong classroom rule sa ating ah, klase. So, ang classroom rules natin ay tinatawag kong C. Speak respectfully, eyes on me, and all ears. Naiintindihan ba yun? 7C? Kaya nga kaya? Naiintindihan niyo? And mamaya, meron tayong mga, ah, kapag tinawag ko ang 7C, pwede niyong i-chat nyo lang sa ating Zoom box para malaman ko kung nandiyan pa kayo na C7. Ayan. So kapag sinabi ko ano, 7C, i-chat nyo lang ay sino nakikinig? C7. Ayan, 6-7. Ayan. So, ayan. Para naman sa ating objectives sa araw na to, tatalakayan lang natin sa mga creative works ng Philippines at ibang sea countries. At pagkatapos ng ating talakayan, at dapat may kakayahan na kayo mag-evaluate ng iba't ibang creative works ng iba't ibang sea countries. Naiintindihan ba? Yan. Okay. And meron tayo pang unang panggawain, no? Isa ni teacher ating link sa chat box. Accessible ba ang link natin? At isi-share lang ito ng teacher. Ayan. Accessible na ba? Bago tayo magsimula, accessible na ba sa lahat? React lang kayo. Wala pa muna magsasagot ha. Ah, Bale, ang gagawin natin ay meron iba't ibang items na meron dito sa pictures. Tapos, magsasubmit lang kayo ng inyong answer base dito sa question. What do you think our lesson today is about? According dito sa mga images na nakikita niyo. So, meron lang tayong 2 minutes para gawin to activity.
Naintindihan ba? Ayan. Maaari na kayong magsagot. Ayan, meron tayong colors. May arts, may crafting and arts. Okay, what the others? Oh, malaki yung arts. May rainbow. Okay, naunguna ang arts and crafts natin, no? So, yes, meron tayo. Okay, ito na nagsasagot about the others. Okay. Okay, since complete naman na tayo, may konting katanungan lang si teacher, no? Base sa inyong mga nakita, ah, nagamit niyo na ba yung ah, mga items na nakita niyo dito sa ating pictures? Taas lang kayo ng kamay kapag may gusto mong salita. Okay, Clark. Teacher, nagamit ko po yung crayons ng bata po ako. Okay, nang bata ka, gumamit ka ng crayons. Okay, Alex. Ako sir, yung yarn, ginagamit yun ng pusa ko dati. Wow, saan mo siya ginagamit? Pang tahi. Pero yung pusa ko, nilalaro yan. Maganda yan, no? Kasi isa Yes din po. related din sa magiging lesson natin yan. Sige, sa susunod naman na katanungan, si Ay na lang ang sasagot. Ano, Ay? Ano yung mga similarities na nakita mo dito? Ano po, para po sa akin teacher, lahat po sila may kulay po. Ayan. So, masalamat sa iyong sagot, no, Ay. So, no, tama, tama kayo. Lahat sila ay ginagamitan ng kulay at ginagamit din natin sa iba't ibang ginagamit natin siya sa iba't ibang crops and ba't may pusa dito? So, ayan na, may pasaway. Sabi ko sa classroom rules natin, we need to speak respectfully pero huwag na magsana ng activity, okay? Okay. So, balik na tayo sa ating lesson. Ah, may hinanda akong gawain para sa ating na tinatawag ko sibling station. Bali, isasend ko ulit ito sa ating chat box at titingnan niyo yung mga larawan na makikita niyo dyan. So, meron lamang tayo 2 minutes para i-observe ang mga nasa loob ng gallery natin. Tapos, after nun, tatanungin ko lang kayo. Naiintindihan ba? Okay. So, ayan. Accessible ba sa lahat ang link? Yan, C7. Okay, may nag-react na, okay. So, wala namang problema. So, we can start now. And kung sa iba ay walang hindi ma-access, ipapakita na lang ni teacher yung ah, gallery. So, pwede kayong tumingin sa screen ko, pwede rin kayong ilakbay doon sa link na sila.
Ayan, tapos na ang ating ano. Pwede nyo na lang balikan yan mamaya. Kung gusto nyo pa, lakbayan yung ating gallery wall. Bale, meron lang mga katanungan si teacher ngayong na pag-usapan. Nakita na natin yung mga iba't ibang ah, weaving patterns ng iba't ibang country. Nakita nyo ba yung mga bansa na nakasulat doon? Okay, data. Ah, ayan. May unting katanungan lang si teacher. Ano yung mga kulay na napansin dito? May gusto ba sumunod? Taas Ako lang sir, ako katawan. sir. Okay. Sige, Alex. Ano sir? Iba-iba yung kulay niya. Yung iba, ah, rainbow, yung iba naman, dual tone sir. Okay. May mga iba't ibang kulay, no, Alex? Ang galing mo doon. May iba pa bang mga kasagutan? Kung wala, ako'y magtatawag. Okay, ay. May mga colors na very bright po, tapos yung iba po very neutral po. Okay, bright colors, no? Napaka-observant mo, ano. Ay. Okay, I want to hear from others. Okay, nandito ba si RV? Okay, RV. Hello po. Mali po ba ako? Yes po. Very vibrant po yung kulay nung ano iba. Very lively. Okay, ano yung mga specific na colors na nakita mo doon? Like yellow po. Okay, yellow. Okay, sa mga sunod ko namang katanungan, ano yung mga symbols or patterns na nakita ninyo? Okay, tatawag ulit si teacher. Okay, si Ai. Okay, si Ashley. Sige. Si Ashley ba nandito? Okay, Hello wala. po, Okay, teacher. sige. Sige, Ashley. Okay, may technical issues kay ano. Okay, Ria, ano yung mga patterns na nakita mo or symbols dito sa ating gallery? More on floral po yung nakita ko, teacher. At saka Floral. po yung iba, parang geometry po siya. Geometry. Very good, no? Okay. May, Nakikita ko nagtataas ng kamay si Faye. Ano po, teacher? More on mga shapes din po yung patterns nila such as triangle, o kaya square, diagonal, and repeated shapes ang madalas pong nakikita po. Okay, very good, no, Faye. Sa mga napansin nyo, may bright color siya, may variety of color siya, may floral, geometry, and iba't ibang shapes. Ngayon, tingin nyo ba connected to sa culture? Okay. Ngayon, ano yung gustong sabihin ng mga works na to kung connected siya sa culture? Okay, may gusto pong sumagot? Okay, Ria? siguro po, kasi sa word na vibrant, siguro po ang sinasimbolize nito is yung mga bansang may mga design or patterns na with these colors is very lively din and vibrant. Yan na. Okay. Yung sa sinasabi niya so, ano yung specific na, okay, sorry. Connected na siya sa culture, okay, na-establish na natin yon. Ano na lang yung sinasabi ng mga works na to na nakita niyo sa gallery? Tungkol siya saan? Sige, Faye. Ano po, teacher? Yung sa floral o kaya mga geometry shapes, usually po kasi, ito din po yung mga, kunyari, national flower, kaya related mismo po talaga sa mga culture ng isang country. Kunyari, kung ano din yung pinapahalagaan din po nilang
shape based po sa religion po nila kaya culture po. Okay. Ano, etong mga culture and religions na 'to, sila yung nagpapakita ng ano, may gusto kong sige, dito ba si Alex? Yes, sir. Okay, Alex. Ang napansin ko lang, sir, iba-iba yung design nila kada bansa. Okay, different Eh, designs na. Tapos, ano ba yung question mo, sir? Ano yung sinasabi ng mga designs na ito about sa Nasabi. culture? About sa culture natin. Hmm. Wala ako may isip, sir. Pero, siguro sa ano, sir, sa tinalak. Tinalak. Ano, yung sinasabi niya, ano, medyo, nakikita ko siya sa ano, yung mga punda sa unan. So, parang common siya. Okay, walang gusto sumagot. Sige, si Faye. Si Clark. Okay, Clark. I want to hear from you. Teacher po, sigurado sa yung sa ating teacher kung kung po tayo at ano po tayo sa sitwasyon po natin ngayon. Kaya mahalaga po teacher na aalagaan at poprotektahan po natin kung ano yung naging dahilan kung sino po tayo ngayon. Yun lang po teacher. Okay. Magprotekta sa culture, no? So, kung kung pinoprotektahan natin 'to, tas ang kultura natin, yung identity, pinapasa natin. Ano yung pinapakita nating, ano yung pinapakita nating value kapag pinapahalagaan natin, pinoprotektahan natin 'to? Okay, Alex. Paalaga, sir. Okay, maalaga. Care, no? Okay, Ria. Nationalism po, sir. Okay, nationalism. So, paano natin anong ine-express natin kapag pinapakita natin 'tong care na 'to, pinoprotektahan natin? Okay, last question. I-rephrase ni teacher yung question. Ano yung pinapakita natin kapag prine-preserve natin yung culture natin, no? Okay, Ria. Pagmamahal po sa bayan or pagmamahal po sa culture na meron tayo. Okay, pagpapahalaga ng sa culture. Sige, Clark. Pareho lang po sa dito teacher, meron po tayong pagkakalaga po. Again? Medyo lag ka sa end ko, Clark. Gano'n lang din po yung sa meron po pagkakalaga. Okay, medyo hindi malinaw sa pwede i-chat mo na lang din, Clark, sa ating sa chat box. Okay, nakikita ko tumataas ka ng kamay. Para sa akin po, teacher, respeto po. Respeto. So, pag nirerespeto natin yung kultura natin, ano yung pinapakita natin sa kultura? Okay, Ashley. Hello, teacher. Pagpapahalaga po sa kultura. Pagpapahalaga in a way, paano mo siya napapakita pag pinapahalagaan mo siya? Um, by preserving po yung culture, sir. Okay, okay, na preserve natin siguro. Okay, any other hand? Sige, Para sa akin po, teacher, kapag nirerespeto natin yung mga kultura po natin, nagpapakita tayo ng pagmamahal sa ating sariling kultura po. Sige. Kanina nagpakita ko ng mga image sa gallery natin, no?
paano 'pag ini-ignore ko lang siya, hindi ko siya tinitignan, hindi ko rin, pinapahalagahan. Tingin niyo ano yung characteristic na wala? Okay, Alex. Wala kang wala kang taste sa arts, sir. Wala akong taste. So, kapag wala akong taste sa art na ano yung ano, okay, si RB may ano, may sinabi ditong appreciation. Can I ask ano yung ina-appreciate natin dito, RB? Yung culture and heritage po. Okay, appreciation sa ating cultural heritage, no? Ayan. Last question na ni teacher. Paano naman natin napapakita yung pag-appreciate natin sa ating cultural heritage? Okay, Alex. Ano, sir, sa pag-post pagka may holiday, tapos about sa Pilipinas. Okay, Yun, sir. pag-appreciate sa holidays, no? Okay, any other hand? Sige, Clark. Ako po sir, tinapilit ko po yung sariling atin po. Okay, sa daily living mo, no? Tama ba? Tinatangkilik po yung sariling atin. Tinatangkilik. Okay. Ayan. Sa ating mga na, ano, ngayon, pupunta na tayo sa ating discussion, no? Mahalaga yung appreciate natin sa ating culture. Naman natin kasi ito ay sa atin. Ito yung identity natin, kung saan tayo nanggaling. Ito yung mga belief systems natin. So, kaya pag-uusapan natin yung mga nasabi natin ideas kanina. Ayan. Pag-uusapan natin is about weaving. Ayan. Ang weaving, ito yung mga multiple strands ng yarn, mga abaka, na fabric na ginagawa passing one over another and through para makagawa tayo ng mga products like clothes, baskets, punda, mga blankets. So, ayan. Sa talakay natin, pag-uusapan lang natin yung subject at themes. Ang subject, ito yung mga nakikita natin, yung mga visual, main visual na nakikita natin sa gallery natin or sa works. Yung themes naman, ito naman yung mga mensahe na nakikita natin or underlying message doon sa work na nakikita natin. Katulad kanina, nakita natin meron tayong mga bright colors. Ito yung mga examples ng subjects. So may patterns and colors. Then sa themes naman, may nakita tayong mga iba't ibang shapes. So may mga geometry. So may tema siya na binibigay about sa stories and beliefs ng isang kultura. So, pag-usapan muna natin, kung una natin pag-usapan is yung sa Philippines. Ito yung tinalak. Kung hindi kayo familiar, ito ay sa South Cotabato. Ano siya, main color niya is red, black, at white. At makikita nyo sa ating shapes, meron siyang mga lines at diamond, may mga triangles din, lines. So pinag-uusapan sa subject na to is yung mga patterns about nature. Then ang theme naman nito is about identity and spirituality. Spirituality kasi sa tinalak, kinoconsider siyang sagrado at nanggagaling yung mga patterns na to sa panaginip mismo. So, doon sila kumukuha ng inspiration for the patterns. So, ang mga gumagawa nito ay tinatawag na dream weavers. Okay. Ito yung mga gumagawa. So, kababaihan lang ang pwedeng gumawa ng mga tinalak. So, tinatawag silang dream weavers. Sumunod naman ay yung songket. So, sa Indonesia naman ito, main colors na to is may red, green. Pinaka-common talaga palagi is
may laman siyang gold at silver. So, ayan, kung makikita nyo, may iba't ibang pattern siya. So, may makikita kayong flowers dyan, floral shapes. Then, yung iba dyan, nagsisimbolize ng royal symbols. And makikita nyo din sa taas, dito sa may line siya na may geometric patterns din. So, ang theme lang naman nito is pinag-uusapan about yung wealth and pride since royalty ang nagsusuot nito. And sumunod naman ay ang songket naman ng Malaysia. So, sa Malaysia naman, ayan pala, ito yung mga examples ni teacher pala ng pagsuot ng songket sa Indonesia. So, makikita nyo, pang mayaman talaga yung dating. So, sumunod naman is yung songket ng Malaysia. So, baka matanong nyo, bakit parehas sila ng pangalan, no? Sa Indonesia, songket din. So, ay tama. Sa Malaysia, doon din siya songket. So, nag-derive kasi yung term na songket sa sungkit. Sa Tagalog, sungkit, na familiar kayo. So, yung songket, ibig sabihin niya is to hook. So, kapag nag-hook ka, para kang nag-happy. So, ayun, doon siya nakuha. So, nag-derive lang yung songket din sa Indonesia. Kinuha lang nila yung pamamaraan. Pero, nanggaling siya sa Malaysia. So, kung makikita nyo dito, makulay siya. Kumpara doon sa Indonesia, no? Kasi sa Malaysia, mas nagpo-focus sila sa bright colors. Yun, napansin nyo kanina, puro bright colors sila, floral, yung geometric designs niya. So, pinag-uusapan lang dito or about siya sa heritage or elegance. So, ito yung mga examples ng weaving patterns ng Malaysia. So, makikita nyo makulay talaga siya. So, sumunod naman is yung sa Thailand. Tinatawag nila yung na lai tai. So, makikita natin na yung green, gold, tas may white. May iba't ibang kulay pa siya na mabibigay ko rin mamaya. Pero, usually talaga meron siyang gold to symbolize yung wealth din nila. So, kung makikita nyo, may shapes siya dito ng curves. Meron siyang mga temple, parang diamonds. About naman siya sa spirituality and grace. So, kung mapapansin nyo, pag pupunta kayo sa Thailand, yung mga weaving patterns nila is binabase nila sa architecture nila. So, ito, building siya sa Thailand. Ito yung roof view niya. So, ito yung sa kanan naman is yung weaving pattern. So, kung makikita nyo, sobrang similar nila. Kasi, pinagbabasihan talaga ng Thailand yung kanilang mga patterns sa kung ano yung nakikita mo sa bansa nila. So, sobrang cultured lang nung paggawa nila nito. So, nag-evolve siya over time. So, hindi siya nakastock. So, sumunod naman yung sa Laos, which is sea. Mga colors dito is colorful din siya katulad ng songket sa Malaysia. So, may mga bright color siya, red, blue, earth yung tones niya. So, may shapes tayo, zigzag, diamonds, at may parang rivers tayo na makikita in between those lines, no? So, ang subject lang naman nito is about siya sa geometric lines, rivers. Then, ang theme lang niya is about womanhood, protection, and spirituality. Okay. Nakakasunod pa ba ang 7C? 7C? 6, 7. Ayan, 6, 7. Nakakasunod pa sila. So, gising pa sila. Okay. So, mga examples natin sa Laos Sea, no? Ito makikita nyo, napaka-colorful talaga ng kanila. No? So, damit talaga siya for elegance. So, sumunod naman ang ating Vietnam. Natawag siyang Seng or Broket. So, katulad, medyo similar siya sa tinalak natin, no? Kasi, history ng Seng, wala masyadong example sa Seng natin kasi limitado lang ang visual nito. Kasi,
considered sacred din siya katulad ng tinalak at pinapamana lang siya sa bloodline. No? So, kunwari may kasal, gagawa ng bagong pattern para dun sa specific occasion na yun. So, kung merong bagong panganak, gagawa ulit ng specific pattern or zeng para doon sa occasion na yun. So very tribal talaga siya. So, about identity and pag-heritage talaga. About sa heritage. So, ayan. Ito yung mga nagbe-weave din. Kung makikita nyo, babae pa din ang nagbe-weave nito. At pinapasa lang din siya from elder to youngest generation. Sumunod naman natin is yung East Timor. No, yung tinatawag nila naman dito is tais. So, yung mga kulay na makikita nyo, may red, black, and yellow. May shapes tayo. Ang shapes lang natin dito is horizontal or vertical stripes. Lagi nila sinusunod yon yung horizontal at vertical. So, makikita nyo dyan, napaka-masunurin talaga nila sa isang linya lang. So, mga symbols lang neto is about siya sa may mga animal designs din siya. About siya sa social status natin at identity. Teacher? So, ito yung mga yes po. Teacher, sorry po. Excuse me po. Teacher, may tanong lang po ako. Di ba po iba-iba po kasi ng patterns, iba-iba po ng itsura. Tapos sabi niyo po, may meaning po yung ano na yun, yung mga lines po. Yung mga nagiging itsura po. So, teacher, paano po nalalaman yung meaning po nun? May kinalaman po ba yun sa mga gumagawa sa kultura nila? Or paano po yung nagsisimbolize? Saan po kinukuha yung teacher? Ang gusto mo ba malaman kung ano yung symbol or nagiging meaning sa mga designs na to? Opo, teacher. Ayan. Yung mga meaning dito sa designs nito is about lang talaga siya sa identity. No? So, kung makikita mo dito sa is Timor, ang meaning lang niya is about sa social status. So, like Indonesia and Zeng sa Vietnam, about social status din siya. So, may kita niyo yung meaning pag ino-observe niyo siya sa visual na. So, nasagot ba yung tanong mo, Jaslyn? Okay po, teacher. Opo, nasagot po. Okay, nakikita ko si Elijah. Nagtatas ng kamay. Sige. Sir, may tanong po ako. Sige po. Bakit po yung sa bakit po babae lang pwedeng gumawa ng weaving or yung tinalak po sa Philippines? May gender stereotype po ba? Ayan, magandang tanong yan, Elijah. Bakit kino-consider or babae lang ang gumagawa ng ating mga weave? So, kino-consider kasing sacred ang mga weaving patterns or yung proseso ng paggawa ng weave. So, ang babae, kino-consider siya sa tinalak na parang pinakamalapit na spirituality. So, sila lang gumagawa ng pattern na yon kasi sila lang nakakuha ng dreams ng patterns doon sa kino-consider nilang deity. So, bakit babae lang? Actually, gumagawa din yung lalaki. So, ang binibigay sa kanila yung mga hard labor sa paggawa naman ng weaving patterns natin. So, sila yung mga harvest ng mga abaka, sila yung nagsusuklay nun, sila yung hihimay nun para maging thread siya, sila yung nagwa-wax or parang nagre-refine pa ng finishing product para wala ng parang yung himul-humol, mga ganun, himul-humol, wala na yung mga ganun. So, sila yung mga hard labor talaga. So, sa babae, pinibigay yung part na special or parang considered sacred. Na sagot ko ba yun, Elijah? Yes po, thank you po. Okay. May katanungan pa ba? 7C? Okay. Wala nang katanungan. So, ayun na lang din naman yung mga examples ni teacher, no? I-general ko na yung generalize na natin yung idea. So,
yung weaving patterns about lang siya sa identity natin, beliefs natin. Pag proseso nito is about sa spirituality natin, nakakonekta siya at nakaugat siya sa ancestry natin na pinapasa din sa susunod na henerasyon. Kahit ang mga products natin is mas dapat tinatangkilik natin yung mga gantong products kasi ito yung identity natin, ito yung kung ano tayo. So, ayan. Okay. Nagtataas si She. Sir, may tanong po ako. Kapag kayo po yung gagawa ng pattern sa inyong weaving po, ano pong itsura ng pattern na gusto ninyo at ano po ang magiging symbol or meaning nito for you? Okay. Magandang katanungan yung She na rin. May hinanda ako kasi meron din ako. Ayan. Ito. Wait lang papakita. Teacher, di po namin makita, teacher. Ito na po. Ayan. Ito. Kung makikita nyo, maganda siya kasi nag-symbolize siya ng river. So, katulad ng river, flow lang siya. Go with the flow lang siya sa buhay. So, kung ano yung binibigay sa'yo, flow ka lang din. Ayun yung sagot ko sa tanong ko. Sige, ay? Teacher, saan po makakita ng mga ganyang arts and craft po na weaving dito sa Pilipinas po? Kasi dito sa Maynila, parang wala naman ako napapansin na ganito po, na puro mga babaguhin na yung may mga branded po, nakakita ko po. Saan natin po dito makikita sa na yung Pilipinas po? Okay. First, meron kang makikita sa South Cotabato, yung examples natin kanina, yung tinalak. Makikita mo siya sa Mindanao. Kaso wala talaga sa Maynila kasi pine-preserve siya sa mga lugar na hindi masyadong urbanized. Nasagot ba yun, ay? Nasagot po, teacher. Okay. Okay, sumunod naman, tapos na ating discussion. Ngayon, bibigyan ko naman kayo ng gawain. No? Bale, meron tayong gawain na i-group ko kayo sa dalawa. So, bale, may 3 minutes lang kayo para gawin yung gawain natin. So, work with your group. Then, ito yung example ni teacher. So, meron tayong mga ranking dito. So, meron tayong royalty, spirituality, movement, heritage. Irarank nyo lang siya kung tingin nyo yung weaving pattern na yan is nag-aakma sa team na to. So, after nun, ipepresenta nyo lang sa akin siya under 1 minute. Can you have that? 7C? C7. Ayan, mayroong katanungan pala si dito, si Alex, no? Meron ba niyan sa Divisoria, sir? Meron naman. May makikita ka doon. Kaso, hindi siya yung talaga, direct from the source. Kasi considered sacred nga yung mga patterns na ganito. So, minsan, ipapaalam mo pa yung pagkuha ng mga tela nito. Okay. Sige, Elijah. Sir, sabi niyo po nakakakita sa Divisoria ng mga ganong style ng weaving pattern. Ibig sabihin po ba peke yung mga binebenta sa Divisoria? Hindi ko masasagot siya kung peke siya o hindi. Pero masasagot ko lang, hindi siya yung hinabi talaga ng mga dream weavers or yung mga gumagawa talaga nun. So, may chances na galing siya sa factory or hinabi lang siya in local places. Okay. Balik na tayo sa ating bali, group ko na kayo muna.
Bale, ito ang ating group. So, isasend muna po lang ni teacher din yung link na gagamitin natin para sa ating. Okay. Mukhang kinulang na rin tayo ng oras. Gagawin na lang natin itong assignment, ha? Babalikan ko kayo sa ating next session. So, meron din tayong sisend na assignment sa GC natin. Ayos ba yan, 7C? Yes, sir. Ayos. Okay. Yan. Maraming salamat, 7C, sa muli nating talakayan. All right. Congratulations, Teacher JD. May we know who your evaluators are? For our evaluator po, andito po si Sir Michael Angelo from BKED po, Teacher Brack from Teacher Joshlyn Palmian, and Teacher Jerry Peter for my VE evaluator. Right. So may we ask our evaluators to have their post-conference for Teacher JD's demo teaching. And also, I would like to let you know that we only have strictly 1 minute per evaluator. So thank you very much. We may start up. Teacher JD, please call on your evaluator. Thank you. Okay. First si Teacher Michael Angelo. Okay, magandang hapon, Teacher JD and everyone. Una, congrats muna kay Teacher JD. Ayan, sige, sabihin ko na lang yung mga mahalagang napansin ko. Isisend ko naman yung continue and avoid. Una yung sa continue muna yung very light approach. Maganda yun sa subject na to, MAPE. Dapat kasi sa MAPE maparamdam natin na naka-enjoy siya and hindi siya parang naka-intimidate. Yung parang ngayon na si sir, hindi siya dapat nakakatakot. And yun, malagang factor para maging enjoying siya. And yan, maganda rin yung integration ng technology sa mga activities. And yan, maganda rin yung mga follow-up questions. And yan, evident din yung integration ng values and yung pag-instill ng appreciation dun sa arts. And sa avoid naman, siguro dalawa na lang yung medyo nag-overtime sa mga parts. Kagaya nung kanina, ang dami ng follow-up questions. Recording stopped. And pangalawa yung tawag dito, dalawang lahat ikaw nagbabasa ng PPT mo. Okay? Pwede mong ipabasa sa students and also let them figure out yung lesson. Hindi laging spoon feeding. Yan lang, thank you. Thank you po. Sumunod naman po si Teacher Brown. And hello, rinig ako? Yes po. Ayan. In terms of pedagogy, medyo nabanggit naman na ni Jello. So, ang role ko ngayon bilang evaluator or bukod sa mga sinabi ni Jello ay parang cultural consultant. Meron akong 3 corrections na gusto kong i-highlight. Number 1, ang magsasabi kung ano ang ibig sabihin ng pattern ay ang weavers or cultural community na kung saan ito nagmula. Hindi tayo nagdidikta kung ano yung meaning ng isang tela based dun sa mga shape. Inaalam natin kung ano yung mga symbols na ginagamit nila at ano meaning nun dun sa community nila. At kung sino gumagamit nun at kung bakit ginagamit yung mga telang yon. So hindi tayo nagpe-prescribe ng meaning. We gather it from the culture that propagates it. Pangalawa,
Tiboli, walang apostrophe. Yung indigenous people yung nag-advocate niyan. We respect their rights, heritage, and autonomy. At pangatlo, iniiwasan na natin ngayon ang term na tribe. So, when we refer to indigenous people, IP, or indigenous group. Ayun lang. Again, congrats, and yung other comments ko ay ilalagay na lang dun sa form. Thank you. Thank you po. Sunod na po si Sir Josh. Hello, rinig ako? Yes po. Ayun, congrats. Sige, ulisan ka. Una, we don't use the term crafts since nare-reduce yung way of living ng culture ng indigenous groups. Kasi into mere crafts lang. Kasi better if we stay with the term art kapag tinuturo natin siya sa mga bata. Kasi di naman siya, ang weaving kasi at crochet at saka yung mga cross stitch, hindi naman siya, di sila match. Di sila same level, gano'n. Tapos last objective siguro sana psychomotor siya kasi arts yung subject mo. Sana nagpa-drawing ka ng sarili nilang pattern, 'di ba? And ayun, ano pa ba? Ayun, maganda yung set of yung set of processing questions. And sana nag-show ka ng example ng mga weaving process kasi naka-focus sa cultural influences yung objectives mo. And hindi lang siya about identity ha, since ayun kanina nabanggit mo yung river dun sa example mo eh. Pwedeng ma-emphasize na dun na yung aesthetic ng isang culture ay product ng environment. Ayun. Thank you po. Sumunod naman po si Teacher Jerry. So, ayun. So, first of all, congratulations na Teacher JD. Tsaka online class to. So, sobrang hirap kaya mag-online class kesa sa face-to-face. Kasi minsan yung internet natin is yung sa student tsaka yung sa teacher is malag. So, mag-focus ako sa sa classroom management. Una, yung prayer mo. Sobrang maganda yun kasi for general siya. So, walang specific na mga na mga religion. Then yung closing mo ang bilis mo mag-isip na nakita mo na time na, so naisip mo na na lang siya, parang magiging assignment na lang siya. Then yung board talk mo is nakikita siya agad dun. So kahit online tayo, parang nagawa mo na parang lahat ng sagot ng mga bata is nasusulat mo. Then yung flow naman tayo ng question. Yung number 1 to number 2 is, ayun nga, yung flow ng question is unang parang mababaw to mahirap yung mga tanong. So good choices of set of question yan. Kaso sa number 3 lang is parang nadoble mo ata yung tanong. Parang naging dalawa agad yun. Yung connect sa culture tsaka yung para saan yun or kung saan yun about. Tapos yung pag-explain mo naman is yun, medyo nabibitin yung mga bata kasi napuputol ka bigla mag-explain tapos nagkatawag ka ng iba ulit. Then doon naman sa paggamit ng mga sagot ng bata sa ay yung paggamit ng sagot ng mga bata para maging questions, careful lang kasi minsan nagiging loop yun na paulit-ulit na lang yung nangyayari na question tsaka yung mga sagot natin doon. Then congratulations kasi napalabas mo naman yung values. Tapos alam ko kasi grade 7 na sila pero kasi kahit grade 7 meron pa rin sila may pagka grade 6 pa rin sila. So pag nagsasagot sila kailangan meron pa rin silang very good, thank you sa pagsagot or basta na-appreciate mo sila para mas natutuwa or ginaganahan sila magsagot pa ulit. Then, ano pa ba? Yun, okay na, yun lang naman. Thank you. Thank you po. And it was Right po. Prof, magbibigay po ba kayo ng post-conference to Teacher JB po?
So, all right. I will have our picture taking na lang po na Teacher JD. Please take a photo opportunity with your participants and evaluators. Thank you. So, and welcome po tayo na evaluators and participants. 3, 2, 1. Isa po. Okay na po. Thank you po. Very much po. Pwede na po tayo mag-live. Thank you po.